ano to, projector. Ito na lang gagamitin ko. Magbi-video-video. Pagkatapos, uwian na. Di ba? Kasi ang iba dyan, gutom na, di ba? Ang ganda sana, dito lahat sa gitna, no? Sobra. Okay, di bali. Pagka, hindi ko makita, iikotin ko na lang, no? Kasi alam ko, ang iba may selfie-selfie. Ito kasi, remembrance nyo to. Pag alis nyo, dala-dala nyo to. Mapapanood nyo sa social media. Hindi lang remembrance nyo, remembrance ko rin to. Ano? Ayan. Lalo na sa mga naging karanasan mo dito, gutom ang inabot mo. Diba? Yan ang hirap naging karanasan mo sa pidos ka nang pinagutuman ka pa. Diba? Pagdating mo sa labas ng bansa, ngayon, laging mong maalala nung sa labas ka ng bansa, maalala mo nung nagpidos ka. Tapos pagdating doon, akala mo yung dinanas mo dito gutom, hindi mo alam, mas matindi pa pala ang dinanas mo na gutom pagdating sa labas ng bansa, no? Kaya nung maalala mo, pagdating sa part ko, inopin mo yung pizza. Ano ngayon? Pizza ano ba yun? Pizza dos? O pizza dos. Kapon, ibig sabihin pizza uno. Yan. I-search nyo lang sa YouTube channel. Pag sinearch nyo, pizza dos, no? Ng Agosto, no? I-search nyo lang, makikita nyo. Kaya lang hindi alam ng iba kung anong YouTube channel, no? Gusto nyo mapanood? Okay. May data ba kayo? Kung may data kayo, kung nag-picture-picture kayo dyan kanina, akin hindi ko magpa-picture-picture ng mga number na pwedeng tawagan, akong nagbibigay sa inyo, no? Pa-search ko lang sa inyo yung YouTube channel, Kaagapay space ACTV. I-search nyo. Kaagapay. Kung may data kayo sa YouTube hindi sa Facebook. Kaagapay, tapos space, tapos ACTV. Yan. Yan. Marami pa lang nag-online, no? Yan. Lalaki ng katawan ng mga nag-online, no? Nakahiga pa sa kama. Ay, mustahin dyan mga sir. Okay lang kayo? Okay lang? Okay. Yan. Search nyo. Kaagapay, space, ACTV. Ako. Makikita nyo dyan. Sa YouTube. Nakasalamin, kulay itim. Yan. Nakasombrero, kulay itim. No? Na parang cowboy. Yan. Kasi, no? Nakita nyo na? Ang iba kasi pinapakita sa dito ba? Kaagapay ay nag-harvest ng kangkong. Hindi naman ako nag-harvest ng kangkong. Kaagapay, space, ACTV. Sierra, Charlie, Tango, Victory. Yan. Pag nakita nyo, nakasombrero kulay itim, na parang cowboy, nakasalaming kulay itim, ako yan. Kaya dahil nakita nyo na, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi, i-subscribe mo na lang. Sir, nakita nyo dyan? Wala kayo dito sa Pidos. Nakita tayo dyan yan eh. Ang dami nyo dyan, no? So, maalaala nyo ako kung nasa labas kayo ng bansa. Bakit? Marami dyan, mga ex-abroad na yun, no? Ayaw nang pumunta ng Maynila. Kasi bakit? Malayo daw. Malayo, no? Huwag na dito lang sa bahay, you know? Kasi habang nasa bahay, pagkatapos mag-lecture, ano na, kainan na, tulog na, di ba? Pero itong kawawa, nasa Maynila, nakita nyo? Subscribe nyo? Nandyan? Okay. So, ayun ang speaker nyo ngayon. Di ba? Sabi na yung iba, akala ko tanod eh. Hindi tanod ha? Okay. Makikita nyo. And then, bukas, makikita nyo na rin yan sa social media. Kung sino pinakamagaling tumawa dito, yan, naka-upload yan doon sa short. yung malakag. No? Yung, sino mo, laki-laki ng katawan. Okay. Kasi dito sa part ko, maraming may problema. Pero lahat ng may problema, pag-uwi nawawala. Lahat ng gutom, pag-uwi, busog. Busog ng ano? Hangin. No? Yan. Kaya dito,
concentrate pagdating sa part ko. Bakit? Yung part ko ay nakapakahalaga para sa iyo. No? Dati, no? Nagsasalita ako, 1.5 hour. Bago mag-pandemic. Bakit 1.5 hour lang, 1.5 hour, Mr. Sam? Kasi maganda pa ang sahuran noon. Ngayon, wala nang sahur. 30 minutes na lang. Ikaw ba, sir? Pag nagtrabaho ka sa labas ng bansa, walang sahod. Mag-overtime ka ba? Overtime ka ba? Hindi, siyempre, di ba? Ikaw, ma'am. Hindi rin. Maraming umayaw. Hindi niya alam na pagdating doon, may pagbabago pala. Nabanggit ni Mr. Bong. Okay. Yung mga do's and don'ts, nabanggit niya rin. Yung lahat ng pinagbabawal. Yung naka-holding hands doon sa opposite sex. Nakita ka lang at nahuli. Nabanggit ba? Hindi. Na pag nahuli, pwede ka pala makulong. Wala kang maipakitang sapat na katibayan. Ano yung sapat na katibayan? Yung marriage of contract. No, di ba? Pag wala kang maipakita, dalawa kayo, pwede pala kayo makulong. At pag patunayan na kayo ay nagkasala, yun, makulong. Tuwing Friday, may kaakibat na 100 lashes. Sir, alam mo ba yung lashes? Alam mo? Hindi. Alam mo hindi? Hindi, gusto mong malaman. Sir, yung pinapalo ka, 100 lashes. Ang hirap kaya, yan, si Sir, mga sir, wala ng buhok. Siguro, sanay na sanay yan. Okay, ganun, sir. Kaya iwasan mo. Anong kaso doon? Love case or illicit relationship. No? Kaya ingat po. Yung sinasabing may nagpapadala, nabanggit? Iwasang tumanggap ng padala. Bakit? Iwasan. Kasi maraming napahamak dahil sa padala. Hindi mo alam ang laman noon. No? Pag chinik sa airport, ang laman pala noon ay kontrabando. Kinagat mo, kasi inupiran ka naman ng sobrang laking halaga. Ang sinabi sa'yo, kababata naman tayo, di ba? At saka matagal na tayo magkilala, pamilya natin, di ba? Alam mo, kung bakit ka magtaka, ilang taong tayo hindi nagkita, maliit pa lang tayo nagkita, nagkikita-kita nung ngayon, ganito na. Alam mo, makakatulong ako sa'yo, di ba? Ikaw ang trabaho mo. Abroad, yung 2 taon mo, wala yan. Mas malaki pa ang kikitain mo dito. Kaya tanggapin mo na. Akong bahala sa'yo. Tinanggap mo ngayon. Pagdating sa airport, sinik, no? Doon sa sa x-ray machine, no? Na detect na mayroong laman. Yung bag na dala-dala mo. Kontrabando. Okay lang kung sa Pilipinas ka mahuli. Malapit ka sa pamilya mo. Pwede kang dadalawin pag nasa kulungan pa. Kasi sa lawas ng bansa, mahirap, malayo ka sa pamilya mo. Okay lang kung marami kang pera, nahuli ka. Kapiyansa, o congressman pa. Muna natin pakialaman na yan. Sila, basta importante, iwasan nyo na lang. Kasi ang paka nyo mag-upload. Tama? Bakit? Wala kang trabaho sa Pilipinas? Maliit ang sahod. Sir, walang sahod sa Pilipinas? May trabaho? Malaki ang sahod? Maliit. No? Maliit. Dami naman Sino mga teachers dito? Teachers. Meron? Engineer. Meron? Dancer. Meron? Entertainer. Performer. No? Meron? Nurse. Meron? Meron. Kayo ma'am, nurse kayo? Halatado naman sa mukha mo ma'am. Nurse ka talaga. Ganon ka sa mga nurse. Ayaw mo paggamot. Wala kang supply. Akin yun. Ma'am, ilang taon ka sa pag-work dito sa Pilipinas as nurse? 3 years. 3 years? Ba't ka alis, ma'am? Ma'am,
Si ma'am, nurse, nag-resign, walang sahod. Ma'am, kayo po, anong work nyo? Nurse din po. Nurse din? Opo. Parang familiar ka sa akin, ha? Oh, nung na-aksidente ko sa series liner dati, no? Kahuwid mo yung nurse ko. Wala pang cellphone noon. Kinukuha lang ang pangalan ko. Sabi niya, gusto mo pag gumaling ka, punta ka sa akin. Grabing nurse na yun. Taga saan ka, ma'am? Negros? Antipolo. Antipolo. Grabe. Wala lang cellphone noon. Kung may cellphone lang, nako. Nako, ako pa. Mabait ako. Mabait ako. Grabe yung sama ng tingin mo. Hoy! Aalis. Kasi mahirap. Ma'am, ilang taon ka as nurse? 10. 10 years? Wow. Magkano sahod mo dati, ma'am? Umpisa po 3,000. 3,000. Tapos nagiging? Hanggang 10. Hanggang 10,000. Sa panahon ng Duterte, magkano sahod mo? 30. Sa panahon ni PBB, magkano sahod mo? Wala, hindi mo. Wala na daw. Oh, hindi na wala. Hindi naman po tumaas. Kung nasabi na. Okay! Si PBBM lang kaya alis na namin umalis na kasi gusto makatulong sa ekonomiya ng bansa na para may pasahod doon sa mga congressman na mga maingay. Di ba? Ganoon naman talaga, di ba? Eh bakit? Sino ba nagpapasahod sa mga congressman? Sino? Ang bayan. Hindi nyo lang kayo. OFW. Sino ba may na-share? Malaking na-contribute sa pangalating ito naman ng bansa. OFW. Hindi nyo alam yun sa mga first timers? Kaya kayo tinatawag na bayani. Bayani. Sabi niyo, ha? Bayani pala ako. Ngayon mo lang alam. Hindi sinabi ni Mr. Bong. Bayani kayo, bakit? Dahil sa nai-contribute niyo sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Tapos, hinaya lang yung kongresyon at senador. Takot na kayo, no? Dapat kayo mas matapang at mas marunong. Tama, sir? Takot ka? Okay, yan. At least alam niyo, sir. No? Anong trabaho mo natin, sir? Accountant. Grabe. Dapat dito mag-apply sa bangko, mag-isawa dito. Okay! Dami. Yes. Okay, ganun po. Kaya mag-upload na lang kayo, no? O, magtatanong lang, sino mga first-timers? Taas yung mga may. First-timers. Thank you. Mas marami ang first-timers. Ex-abroad, taas yung mga kamay. Ilan na lang ang ex-abroad? 5. First-timers, hindi pa kayo magtataka. Kunti lang ang mga ex-abroad. No? Hindi pa kayo magtataka. Sabi niyo pa, siguro nadala na. Oh, abroad ng abroad kasi. Okay! Nadala na. Hindi po. Ang iba baka umasinso na. Kaya ayaw na mag-abroad. Sabi niya, talaga sir? Eh, ang tanong, nakauwi ba yung iba? Sabi niya, hindi, baka na-missing pa. Grabe. Ang iba kasi hindi naman talaga nakakauwi, no? Bakit? Hinahanap ng pamilya, hindi na magkikita. Yun pala. Yung mama na sa labas ng bansa, no? Yan, nagpagawa ng malaking business. Doon na lang nag-focus. Si Mrs. nakalimutan na sa Pilipinas. Oh, sino yung isa abroad? Na umabot ng 20 years sa labas ng bansa, 20 years. 15 years. 10 years. 11 years. Eh, mali. 10 years, 8 years. Meron? 6 years. 7 years. Sir, may naipon. Meron sir. May napundar. Meron po. Anong napundar mo? Bakit? Tapos ano pa? Yun lang. Yun lang. Ayan. At least kahit pa paano may naipon. Nung umalis ka, ilan ang anak mo? Tatlo pa rin. 3 pa rin ang anak mo. Nung umalis ka, 3 ang anak mo. Okay, may asawa ka. Meron sir. Okay. Ilan? Sabi ni sir. Kitang-kita ka naman sir eh. Ilan asawa mo? Isa lang. Mabait. Ikaw sir? Isa lang po. Isa lang. May anak din? Wala. Ilang taon kayo magkasama? Ano sir? Bali ano pa. 5 kasi straight akong foreign sir. Sa labas ng bansa?
Pinakasal kayo. Oh. Pinakasalan mo lang pagkatapos iniwan mo na. Okay. Mabait to. Ngayon, babalik ka. Mabalik. Okay. Saan ka nagpidos noon, sir? Ikaw saan ka? Parang dito rin, sir. Para. Ikaw, sir, saan? Dito sa may likod din, sir. Lapis na yung Okay. reality. Nung nagpidos kayo, nakita niyo ba ako sa pinagpidosan niyo? Hindi pa, sir. Hindi. Hindi. Tama. Ang sagot niyo. Kasi wala naman talaga ako doon. Malinaw? Kasi kung nandun ako, nakita niyo ako. Okay, ngayon ganito. Lex abroad, isang tanong, isang sagot. Yung totoong buhay parinig niyo sa mga first timers, sir. Para, Baka matakot, sir. no, at huwag kayong matakot mga first timers. Kung anong yan narinig, sabihin ng mga Lex abroad. Yung totoo hindi lang yung nangyari sa inyo, maging sa ibang mga OFW 6 abroad. Lakasan nyo. Ang tanong, masarap buhay OFW hindi? Masarap na hirap. Ang tinanong ko, masarap lang o hindi? Yung totoo. Isa lang ang piliin mo doon, yung pinaka mo, choice mo. Masarap o hindi? Hindi, sir. Hindi. Oh, kita mo? First timers, narinig nyo? Sabi ng mga isa abroad, hindi masarap buhay OFW. First timers. Ang tanong, tuloy hindi. Tuloy. Pero minsan, pag nagtanong ako, tuloy hindi. Ang iba, sikreto lang, nakatingin sa akin. Ikaw, tuloy ka pa ba? Hirap ng buhay, no? Kaya hindi madali. Totoo nga naman. Bakit? Paghatid pa lang siya sa airport, di ba? Ano bang naramdaman nun? Hinatid ka ng pamilya mo. Di ba? Hinatid ka. Mabigat. Tapos, nung paalis na, pumasok na sila doon sa boarding gate. Hindi mo na sila makita, hindi ka na rin na makita. Ang naramdaman mo, masarap pa hindi? Hindi. Lalo nang sumakay ka sa plane, tapos unti-unti nang umangat. No? Umangat ng plane, Tapos, lalo nang pumasok na doon sa may ulap, no? Gusto mong similip. Hindi mo naman sila makita kasi nakasarado ang plane. Ang iba, nakipag-agawan pa doon sa may bintana. Nagpapakasakali, baka makita. Pero hindi naman talaga, no? Kasi lumilipad na. No? Gusto mong kumaway, wala na. Tapos ikaw rin na sa baba, yung pamilya mo gusto din kumaway, wala na rin. Pagdating sa labas ng masa, makapag-isip ka na lang, sige, di bali na, itong pinasok ko na buhay. No? Kinabukasan, trabaho ka na. Trabaho ka ng trabaho, ibang trabaho doon, ibang trabaho dito. No? Concentrate ka na agad. Okay? Tapos adjustment sa sarili, kasi panibago no? Panibagong hamon sa buhay. Trabaho ka ng trabaho, nakaramdam ka na ng pagod, mayroon pang gumugulo sa iyong isipan na parang hindi mo na maintindihan. Tapos nung natapos ka sa pag-work, sa loob ng 8 hours, sumubra na agad ng 2 oras, nagiging 8, 9, 10 hours, makapag-isip ka na, may bayad kaya ito. No? Yan na, di ba? Nagdadalawang isipan na, bayad kaya yung 2 oras. Oo. No? Tapos, after mo mag-work, nagpahinga, gutom, pagod, gusto mong humingi ng pagkain, gusto mong tatawagin ang mahal mo sa buhay, magpatulong ka para ma-serve ka ng pagkain. Wala naman wala sila doon, kaya hindi mo magawa-gawa. Ang ginawa mo, ikaw na rin ang naghahanda ng pagkain mo, ang tawag noon, self-service. No? Tapos, nung nagawa mo, umpisan mo lang kumain, kain ka ng kain, malalim naman ang sa isipan mo, iniisip mo, ang lalim ng iniisip mo, kain ka ng kain. Bakit naalaala mo yung pamilya mo? May isang bagay ka ng isipan, ang ginawa mo, kinuha mo yung cellphone mo. Nung kinuha mo ang cellphone mo, kasi malakas naman ang signal, tinawagan mo. Nung tinawagan mo, hindi pa kang kontento sa tawag lang, nag-video call ka pa. Dahil malakas naman ang signal. Ayan, nagkita-kita na kayo. Nakita ka niya. Nakita mo rin siya. Tama. Pero nung sobrang saya ng pakiramdam, tama? Napawi ang lungkot. Pero nung biglang mag-brown out, nawala ang signal. No? Nawala ang signal. Nawala siya. Nawala ka rin. Tama? Sobrang sakit na pakiramdam. Kaya yung ginawa mo, tuloy-tuloy na lang. No?
after mo kumain, magpapahinga na lang kinabukasan sa sara ka naman ulit sa trabaho. Ito na naman, may overtime kaya ako mamaya. Kung ano-ano pumapasok sa isipan. In short, habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagtrabaho, no? Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na nagtatrabaho hanggang sa umabot na o malapit na ang isang buwan. Nakapag-isip ka na, hindi ko naman sila makontak, busy na ako, babawi na lang ako. Tama? Babawi ka na lang sa pamagitan ng pagpapadala ng pinaghirapan mo. Tama? Sila naman, naghihintay din sa'yo. At dumating ang punto na sumahod ka na nga. Kaya wala kang magawa kundi nagpadala na lang. Nung makapagpadala ka, no? Medyo ang sarap na ng pakiramdam. Tama? Nung matanggap ng pinadalan, masarap din ang kanilang pakiramdam. Pero ang tanong, sino sa inyong dalawa o sino sa inyo, sa pamilya mo, yung may pinakamasarap na naramdaman? Walang iba kung hindi ang pamilya mo. Tama? Bakit? Nung matanggap nila, ito naman ang pumasok sa kanilang isipan, wow, ito na, may kasunod pa to. O, di ba? Ayan. Ang sarap talaga ng pinapadalhan lang, walang trabaho, di ba? Tanggap lang ng tanggap, tapos umabot na 15 days ulit trabaho. Hindi pa umabot, no? Yung isang buwan, malayo pa. Tawag na namang tawag. Bakit? Gusto nang magpadala uli sa'yo. Oh, kailan ka ba magpadala uli?